Pero nakakalimutan mo ang isang bagay, Samael. Nawawala ang huling bahagi ng triskilyon. Tiyak na mahihirapan kang hanapin ito dahil itinago itong mabuti ng mga punong nakatatanda. Ani Mang Rigor, ngunit sa halip na mangamba ay ngumiti lang si Samael. Alam ko kung saan ito matatagpuan. Saad ni Samael habang nakangiti kay Mang Rigor. Sabihin mo, saan? Bakas sa itsura ni Mang Rigor ang pagkabahala, pero mas inaalala niya ang masamang binabalak ni Samael sa itlog. Sa himlayan ng mga hari, sa ilalim ng iyong mga paa. Nakangiting sagot ni Samael. Dito sa Terveda? Nanlaki ang mga mata ni Mang Rigor pati na si Javier. Napatingin ang matanda sa sahig. Mukhang ngayon lang din niya napagtanto na sa Boreal Vaults lang pala matatagpuan ang isa sa maalamat na ikatlong makapangyarihang susi ng Triskilyon. Kung saan ito'y nananatiling ligtas sa nakalipas na 4 na siglo. Dagdag pa ni Samael. At gusto mong tulungan kita para makuha ito, ganun ba? Basang-basa ni Mang Rigor ang iniisip ngayon ni Samael. Ito ang dahilan niya kung bakit siya nagpunta rito. Maaari nating buhayin ang marangal na nilalang na ito kung makikipagtulungan ka sa akin, Mang Rigor. Sagot ng lalaki. Nagbigay ng skeptical na tingin si Mang Rigor kay Samael. Hindi mo ako makukumbinse sa mga plano mong kasamaan. Tanggi ni Mang Rigor. Pwes kung ayaw mong palabasin ang huling dragon, ako ang gagawa. Sambit ni Samael. Ang lumang paraan ay dapat kalimutan na panghabang buhay. Tugod ni Mang Rigor. Pero hindi yan ang itinuro mo sa akin noon, hindi ba? Pabalang na sagot ni Samael. Naguguluhan naman si Javier sa mga sinasabi ng lalaki. Kung makapagsalita ito'y para bang kilalang kilala niya si Mang Rigor. Patuloy pang nakinig si Javier sa dalawa dahil nakatitiyak siyang marami pang pasabog ang lalaki. Pero iba na ang prinsipyong dinadala ko ngayon. Naniniwala akong si Jericho na ang haring magdadala ng kapayapaan sa ating lupain. Sa itatayo niyang bagong imperyo, dito magkakaunawaan ang mga tao at mamumuhay ng payapa ng may pagkakaisa. Mahabang litanya ni Mang Rigor, sabay nagtungo sa pinto. Bueno, hindi kita pipilitin, pero pakaisipan mo itong mabuti, Mang Rigor. Tigilan mo na ang paglilingkod sa magamang yon. Sumama ka na lang sa akin. Pangungumbinsi ni Samael. Ibinigay ko na sa iyo ang sagot ko. Ngayon, sa tingin ko ay dapat ka nang lumayo sa Terveda. Mas maaga kaysa sa huling paglisan mo. Sabihin na nating mag-abanga sina Jericho pero magkaiba sila ng ugali at paniniwala. Hindi niya hahayaang lumaganap ang kasamaan sa kanyang kaharian. Sabay bukas ni Mang Rigor ng pinto upang itaboy si Samael sa loob ng pamamahay niya. Makikita mo ako sa bahay inuman sa ibabang bayan. Huwag kang magmadali, Mang Rigor. Alam kong nagdulot ako ng problema sa iyo noon. Ngunit nagbago na ako. Maniwala ka sa akin. Huling wika ni Samael bago lumabas ng bahay. Pagkaalis ng estrangherong lalaki tsaka palang lumabas si Javier mula sa kanyang kwarto. Lumapit siya sa tiyuhin na bakas sa itsura ang pag-aalala. Medyo nagtataka naman si Javier. Sino ba ang lalaking yun? Tanong ni Javier. Oy, iho, ikaw pala. Wag nang alamin. Di naman mahalaga yon. Sagot ni Mang Rigor at nagpatuloy sa gawain. Napabuntong hininga si Javier. Tumingin siya sa mga mata ng tiyuhin. Nahalata niyang iniiwasan nitong pag-usapan ng tungkol sa nakaraang buhay ni Samael. Tiyo, sagutin mo ang tanong ko. Pangungulit pa ni Javier. Tumigil sa gawain si Mang Rigor. Isa lang siyang mag-aaral ko. Ang kanyang pangalan ay Samael.
Sagot ni Mang Rigor. Kung ganon, bakit hindi mo siya tulungan? Isa itong pagkakataon para mailigtas pa natin ang mga dragon at tulungan si Gamora na mapanatili ang kanyang lahi. Pahayag ni Javier pero napabuntong hininga si Mang Rigor. Nagkakamali ka, Javier. Si Samael ay hindi isang tao na dapat mong pagkatiwalaan. Pahayag ng matandang manggagamot. Pero sa palagay mo, totoong sinasabi niyang huling bahagi ng Triskelion? Tanong ni Javier. Wala akong pagdududa na totoo ngayon, ayon na rin sa alamat. Paliwanag ni Mang Rigor. Tapos ano? Kasunod na tanong ni Javier. Pero labis akong nababahala sa kanyang motibo. Kahit na noong bata pa siya ay hindi na siya naging tapat. Sinong nakakaalam kung anong landas ang tinatahak niya ngayon? Litanya pa ni Mang Rigor. Kaya ang gusto mo ay manatiling nakatago ang itlog, ganun ba? Saad ni Javier. Ayokong mapunta ito sa kamay ni Samael. Ang libingan ni Askanar ay hindi nagalaw sa loob ng higit na 400 taon. Ito ang aking prinsipyo. Buo ang aking paniniwala na dapat itong manatili sa ganoong kalagayan. Ngayon, matulog na tayo. Magiging abala pa tayo bukas sa mga aayusin sa palasyo. Sabay alis ni Mang Rigor at iniwang hindi nakasagot si Javier. Ilang sandali pa'y bumalik na rin sa kwarto si Javier. Nahiga siyang iniisip ang mga bagay na natuklasan. Hindi siya nakatulog ng dahil dito. Palaging gumugulo sa kanyang isipan ang itlog ng dragon. Nai-imagine pa niya kung ano kaya ang itsura nun at kung gaano ito kalaki. Sa kalagitnaan ng kanyang pagmumuni-muni ay napagpasyahan ni Javier na lumabas ng bahay upang kausapin ang isang nilalang na tanging makakasagot mula sa bumabagabag sa isipan niya. Ilang sandali ang nakalipas ay nasa harapan na ni Javier si Gamora. Dumating ito kaagad nang tawagin niya ito upang sabihin ang isang bagay at alamin ang tungkol dito. Nihinagap ng panaginip ay hindi ko naisip ang bagay na to. Ani Gamora. Makikita naman ang tuwa kay Javier matapos sabihin ang magandang balita tungkol sa itlog. Pero hanggang ngayon, naniniwala ako na hinding-hindi mahahanap ang itlog. Na ako na ang magiging huli sa aking lahi. Dagdag pa ni Gamora. Kung ganun, totoo talaga ang alamat ng mga punong nakatatanda? Tanong ni Javier. Minsan lang ito mangyari matapos ang 1,000 taon. Kaya naman dapat mong kunin ang itlog, Javier. Sambit ni Gamora na ikinagulat ni Javier. Alam ko, pero malungkot na sabi ng binata. Kung ganun, anong problema? Tanong ni Gamora. Binabasa nito ang iniisip ni Javier. Ipinagbawal itong hawakan ni Tio Rigor. Dapat ko raw itong hayaan. Sagot ni Javier. Javier, nakakalimutan mong isa kang tagapagbantay. Ito'y regalong iniwan sa iyo ng iyong ama. Ibinigay niya lahat ang oras at buhay niya para lang iligtas ako. Ano sa tingin mo ang sasabihin niya pag nagkita kayo? Makinig ka. Ang itlog ay nagtataglay ng huli sa aking uri. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Javier. Sa ngalan ng iyong ama, ipangako mo sa akin na gagawin mo ang lahat ng iyong makakaya para iligtas ito. Pakiusap ni Gamora. Natuwa si Javier dahil sa unang pagkakataon ay nakiusap sa kanyang dragon. Bukod rito ay obligado din sa kanya na iligtas ang itlog dahil siya na ang huling tagapagbantay ng pinakamalakas at makapangyarihang mga nilalang sa Sansinukob. Sa mundo kung saan puno ng mga kababalaghan at hiwaga. Nasa iyo ang aking pangako. Gagawin ko ang lahat para makuha to. Sagot naman ni Javier. Pagsapit ng umaga ay maagang bumaba si Javier sa bayan upang puntahan sa bahay inuman si Samael. Pagdating niya sa palengke ay napansin niyang sarado pa ang mga tindahan. Wala siyang nakikitang naglalakad sa kalye maliban sa mga asong pagala-gala sa daan. Napagpasyahan ni Javier na pumasok sa bahay inuman.
Maingat siyang sumilip sa pinto ngunit nakitang walang tao sa loob. Umakyat siya sa ikalawang palapag kung saan umuko pa noon ng silid si Daniel. Isang bahay panuluyan ang inakyat ni Javier. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at pumasok sa kwarto ni Samael. Pagpasok niya ay napansin niya ang kumot na nakabukol sa kama na hugis ng isang katawan. Lumapit si Javier ngunit sumulpot si Samael mula sa likod ng pinto, sabay isinandal si Javier sa dingding at tinutukan kaagad siya sa kanyang lalamunan gamit ang isang punyal. "Anong kailangan mo?" tanong ni Samael. Teka, kumalma ka lang. Nandito ko para tulungan ka. Kabadong sagot ni Javier. Kung ganon, sino ka? Nakatutok pa rin sa leeg ni Javier ang patalim ni Samael. Isang kaibigan ng Mang Rigor. Narinig ko ang sinabi mo sa kanya. Gusto kong makakita ng itlog ng dragon. Gusto kong sumama sa iyo. Paliwanag ni Javier habang nakataas ang mga kamay. Dito unti-unting kumalma si Samael. Pinadala ka ba niya? Tanong uli ni Samael. Hindi, wala siyang alam dito. Sagot ni Javier. Wala. Kung ganun, umalis ka na. Hinayaan ni Samael si Javier at binuksan ang pintuan. Lumabas ka na at huwag ka nang babalik dito. Maliwanag ba? Babala pa ni Samael. Pakiusap. Alam ko ang lahat tungkol sa mga dragon. Nabasa ko ng lahat ito. Pakiusap pa ni Javier. Ngunit kinuwelyuhan siya ni Samael at pilit na tinataboy palabas sa kanyang kwarto. Hindi ako interesado. Kaya umalis ka na. Pagtataboy ni Samael pero mapilit si Javier. Sige, pero hindi ka makakapasok sa mga himlayan ng wala ko. Saad ni Javier. At papaano makakatulong ang isang batang tulad mo? May panunoy ang sabi ni Samael. Maniwala ka dahil ako lang naman ang personal na lingkod ni Haring Jericho. May pagmamayabang na sabi ni Javier. Natigilan si Samael sa sinabi niya at napaisip ito sandali. Tinignan ito ng diretso sa mga mata si Javier. Kinikilatis kung nagsasabi ba siya ng totoo. Maya-maya pa'y napabuntong hininga ng malalim si Samael, sabay hinila papasok sa loob ng kwarto si Javier. Sa kailaliman ng gabi palihim na pumasok si Javier sa kwarto ni Jericho. Sinusubukan niyang nakawin ang mga susi ng burial vault habang mahimbing na natutulog si Jericho. Pinuntahan niya ang mga susi na maayos na nakahilera sa ibabaw ng mesita, katabi ng kama ni Jericho. Dali-dali niyang tinanggal ang mga susi sa hilera ng key chief. 5 magkakaibang susi ang nakasabit doon. Maingat na tinatanggal ni Javier ang susi ng bolt subalit dahil sa maingay ay nabubulabog nito ang pagtulog ni Jericho. Napapaling ito sa harap niya habang nakapikit pa rin ang mga mata ni Jericho. Napalunok ng laway si Javier kaya nagmandali siyang kunin ang pakay ngunit nagising bigla si Jericho. Dahan-dahan itong nagmulat at pinoproseso sa utak kung ano ang ginagawa ni Javier sa loob ng kanyang kwarto. Napatigil si Javier sa ginagawa at nagtitigan sila ng mata ni Jericho. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Jericho. Naghahanap ng anay. Nagkunwari si Javier na naghahanap ng mga woodworm habang pinupokpok ng kamay ang kahoy ng mesita. Bago mag-almusal? Saad ni Haring Jericho. Maliban kapag ang mga anay ay naging aktibo sa paninira ng kahoy. Patuloy uli si Javier sa pagkukunwari habang nakatapat ang kanyang isang tenga sa mesita at pinupukpok ito. Lumabas ka nga, nakakairita ka. Pagtataboy ni Jericho. Nagsimulang umalis si Javier ngunit napansin niya ang mga susi sa sinturon ni Jericho sa pantalon mula noong nakaraang araw. Kinuha niya ito agad at binitbit palabas. Kailangan ko tong hugasan. Wika ni Javier. Oh, isali mo na rin to. Binato ni Jericho ang ilang damit diretso sa mukha ni Javier. Oh, at Javier, bago ka pala umalis, kailangan ko ang sinturon na yan. Sambit ni Jericho. Iniwan ni Javier sa kama ang sinturon na may mga susi.
Pagkatapos ay nakasimangot itong lumabas ng kwarto dala ang mga labahan ni Haring Jericho. Biglang padabog na sumara ang pinto. Nagulat si Jericho. Bumangon siya subalit hindi na niya naabutan pa si Javier. Kinabukasan, pinuntahan ni Javier si Jericho sa konseho habang kasalukuyang tinatalakay ni Aragon ang isang paghahanda at pagpapatibay ng kanilang kasandaluhan sa pamamagitan ng makabagong mga armas at mga taktika sa pakikipaglaban. Naabutan ni Javier sa loob na nakapalibot sa gilid ng mesa ang ilang opisyalis ng konseho at mga kabalyero kasama si Jericho. Kailangan na natin palakasin pa ang ating depensa na nasa labas dahil nagsimula ng maglunsad ng ilang pagsalakay si Haring Odor upang alamin ang ating kahinaan. Sinubukan nilang atakihin ang hilagang hangganan upang pahinain ang partikular na bahaging yun. Simula nang mabalitaan ni Haring Odor ang pagkamatay ng iyong ama, ay wala itong tigil sa pagpaplano, lalo na sa mahihina nating kuta. Mahabang paliwanag ni Aragon habang pinag-aaralan nilang mabuti ang ilang gubat at kalsada sa mapa ng hilagang hangganan. Laging ganyan at halatang dahilan kung titignan mo ang kalsada dito. Sabay tinuro ito ni Jericho sa mapa. Natuwa si Javier nang makitang suot ni Jericho ang sinturon na may mga nakasabit na susi ng vault. Tinitignan nitong maigi ni Javier at nakaisip siya ng kalokohan. Biglang natanggal ang trouser sa pantalon ni Jericho at nahubaran nito ng salawal. Napatigil sa pagpupulong ang mga opisyalis at nagtatakang tumingin kay Haring Jericho. Bago pa maisuot ni Jericho ang pantalon ay tumakbo palapit si Javier sabay sinunggaban si Jericho. Hayaan mo kung tulungan kita, kamahalan. Pagboboluntaryo ni Javier. Hindi, wag na Javier. Sinubukang itulak ni Jericho si Javier, subalit mahigpit itong nakakapit sa pantalon. Lingid sa kaalaman ni Jericho ay tinanggal na pala ni Javier ang mga susi sa sinturonan niya habang tinataas ang pantalon. Kamahalan, huwag ka malikot! Wika pa ni Javier habang pilit na nakikipagbuno kay Jericho. Ano ba Javier? Tinutulak pa rin ito ni Jericho. Kamahalan, sandali lang ito! Malapit nang matanggal ni Javier ang isang susi sa sinturon, pero sobrang likot ni Haring Jericho kaya dumadaos-dos sila at nabuwal sa sahig. Buisit ka Javier! Lumayo ka sa akin! Pagtataboy ni Haring Jericho. Tahimik lang silang pinagmamasdan ng mga opisyales habang halatang naiirita naman si Haring Aragon kay Jericho dahil sa pagiging isip bata pa rin nito. Sinusubukan lang kitang tulungan kamahalan. Hindi tinantanan ni Javier si Jericho hanggat hindi niya nakukuha ang susi. Napaiwas ng tingin ng mga opisyalis nang lumuwa ang makinis na puwet ni Jericho habang nasa ibabaw ito ni Javier. Napatingin sa kisame ang ilan at yung iba ay napatitig sa lamesa. Di naglaon ay bumangon din sila mula sa sahig. Sinuot kaagad ni Jericho ang sariling pantalon habang nasa kamay naman ni Javier ang susi ng bolt na maingat na ikinubli sa likod niya. O yan, naisuot mo na. Ayos di ba? May iba ka pa bang kailangan kamahalan? Tanong pa ni Javier habang nakangiti kay Haring Jericho. Hindi, wala na. Masungit na sagot ni Jericho. Umalis na si Javier dala ang susi sa likod niya. Nakangiti itong lumabas habang inaayos pa rin ni Haring Jericho ang kanyang pantalon. Nasa na nga ba tayo? Tanong ni Jericho sa kanyang mga opisyales. Nagpatay mali siya lang sila sa nangyari at nagpatuloy na sa pagpupulong. Hiyang-hiya naman si Jericho habang nagkukunwaring nakatuon sa mapa. Halos murahin na nito sa isip si Javier dahil sa nakakahiyang nangyari. Pagsapit ng takip silim, mabilis na tumatakbo si Javier sa madilim na tunnel dala ang isang sulo habang patungo sa sikretong pinto sa likod ng kastilyo. Pagsapit niya sa pinto ay makikitang naghihintay na sa labas ng kastilyo si Samael. Pinapasok agad ni Javier si Samael sa loob ng tunnel ng kastilyo. Nagsisimula na kitang magustuhan, Javier. Mauta ka rin pala. Wika ni Samael. Pumasok ito sa tunnel at sinundan si Javier sa pagtahak sa madilim na lagusan.
Pagdating sa dulo ay bumaba sila sa hagdan patungo sa mga vault. Huminto si Javier sa bahaging ibaba ng hagdan kaya napatigil sa pagtakbo si Samael. Hanggang dito na lang ako. Eto, kunin mo to. Ang susi na to ang magbubukas ng huling pinto. Ngunit kailangan mong lagpasan ng mga gwardya na nagbabantay doon. Paalala ni Javier. Kinuha naman ni Samael ang susi. Hindi yun magiging problema sa akin. Wika ni Samael sabay hugot ng kanyang punyal. Napabuntong hininga si Javier nang makaalis si Samael. Kinakabahan siya sa ginagawa nila subalit kailangan niyang gawin ito alang-alang sa pangako niya kay Gamora na ililigtas niya ang huling lahi ng dragon dahil ito ang trabaho at obligasyon niya bilang isang tagapagbantay. Naghintay si Javier sa ibaba ng hagdan habang nagpatuloy naman si Samael sa pagtahak sa madilim na pasilyo ng Burial Vaults. Ilang saglit ang nakalipas ay narating rin niya ang vaults. Sa dulo ng pasilyo ay namataan niya ang mga gwardya na nakaupo at nagbabantay sa labas ng pinto. Nagtago si Samael sa likod ng isang haligi at humugot ng isang barya. Tinapon niya ito sa malayo upang i-distract ang mga bantay. Tumayo ang dalawang gwardya sa ingay na narinig. Hinugot nila ang mga espada habang dahan-dahang naglalakad patungo sa madilim na pasilyo. Biglang lumitaw si Samael. Tumila po ng unang gwardya nang suntukin nito kaagad sa mukha ni Samael. Natumba ang gwardya sa sahig kaya galit na sumugod ang pangalawa. Subalit nahilo ito nang saluhin nito ang isang right hook ni Samael. Lumipad ang gwardya sa pader. Nawalan kaagad ito ng malay. Pagkatapos mapatumba ang mga gwardya ay pumasok na sa vault si Samael. Gamit ang susi ni Javier ay binuksan niya ang pinto. Tumingin sa paligid si Samael. Maraming mahahalagang gamit ang nakita niya sa loob. Subalit wala sa mga ito ang pakay niya. Naglakad-lakad siya sa silid para hanapin ang susi. Sa dulo ng silid ay napansin niya ang isang lumang istante na nakasandig malapit sa dingding. Namataan niya ang isang sisidlan sa pangalawang row. Kinuha niya ito at binuksan. Laking dismaya ni Samael nang makitang wala itong laman. Lumipat siya sa kabila at nakita ang isa pang istante katabi ng unang istanteng pinuntahan niya. Sa ikatlong row ay napansin niya ang isa pang sisidlan katabi ang isang relics at mga antigong palayok. Dahan-dahan niya itong binuksan at agad na gumuhit sa labi ni Samael ang malademonyong ngiti ni Satanas nang masilayan sa loob ang huling piraso ng susi ng Triskelion. Habang pinagmamasdan niya ito ay biglang naisip niya ang mga susi kaya hinugot niya ito sa bulsa. Kasunod nito ay pinagsama-sama niya ang 3 piraso ng Triskelion. Dumikit na parang magnet ang huling parte ng susi ng Triskelion at nagmukha itong shuriken nang mabuo ito sa tunay niyang anyo. Sandaling pinagmasdan ni Samael ang susi ng Triskelion habang nakangising demonyo. Bumalik si Samael kung saan naghihintay si Javier sa ibaba ng hagdan. May narinig silang mga yabag ng ilang mga gwardya sa paligid. Hanapin niyo siya! Sa palagay ko, hindi pa nakakalayo yun! Boses ng isang gwardya ang narinig nila. Tumingin si Javier kay Samael. Sumunod ka sa akin. Wika ni Javier. Mabilis na tumakbo ang dalawa sa kabilang bahagi ng tunnel at lumusot sa isang pasilyo palabas sa isa pang lagusan. Ilang sandali pa, nakalabas na din sila sa ilalim ng kastilyo. Subalit biglang hinila ni Javier si Samael nang dumaan ang isang gwardya sa ibabaw ng battlements area. Dumikit kaagad sila sa gilid ng pader habang dumadaan sa ibabaw nila ang mga gwardya. Salamat sa tulong mo. Wika ni Samael. Walang anuman. Sagot ni Javier. Sabihin mo sa akin, Javier. Sabay abot ni Samael ng susi ng lihim na pinto kay Javier. Isa ka ba sa mabubuting sinungaling ng mamamayan ng Terraveda? Patuloy ni Samael habang sinasara naman ni Javier ang pintuan. Oo, kung kinakailangan. Nakangiting sagot ni Javier. Ngumiti rin sa kanya si Samael. Natumba si Javier nang hampasin siya sa batok ni Samael. Nawala ng malay si Javier matapos bumulagta sa harap ng pinto. Pareho pala tayo. Sambit ni Samael bago iniwan si Javier.
Nagising si Javier kinabukasan na ang mga bintay nakabitin sa labas ng pinto ng dingding. Nagsimula siyang bumangon ng mahulog ang susi sa sahig. Napagtanto ni Javier ang nangyari. Tumayo siya at nilakang pinto. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa palasyo para subukang ibalik ang vault key. Napangiti siya nang maabutan niyang tulog pa si Jericho. Lumapit siya sa mesita sa tabi ng kama para ilapag ang susi sa tabi ng sinturon ni Jericho. Ngunit napansin niya ang kopita. Kinuha niya ito para ilagay sa lamesa subalit bigla itong nabitiwan ni Javier at bumagsak sa kabilang side ng kama. Nagdive si Javier sa ibabaw ng natutulog na si Jericho at pinigilan niya ang pagbagsak ng baso gamit ang kapangyarihan. Lumulutang sa hangin ng kopita habang dahan-dahan nitong inaabot ni Javier. Nakahinga ng maluwag si Javier nang makuha niya ang baso, subalit nagising si Haring Jericho at napaupo sa kama. Gulat ito na napatitig kay Javier habang hawak ang kanyang kopita. "Pambihira naman! Anong ginagawa mo rito, Javier?" Pagtataka ni Haring Jericho. "Shh!" Nilagay ni Javier ang isang daliri sa kanyang labi upang senyasan si Jericho na manahimik. Napataas ng kilay si Jericho nang ginamit ni Javier ang kopita bilang amplifier para makinig sa headboard ng kama habang tinatapik niya ito. Umaasa itong mapapakagat kaagad si Haring Jericho sa naisip niyang palusot. "Shh! Naririnig kong may mga anay pang natitira sa bahaging to." Palusot ni Javier. "Alam mo, medyo nag-aalala na ako sa iyo, Javier eh. Baka may sakit ka na sa utak." Wika ni Jericho subalit napatigil sila nang tumunog ang mga kampana ng babala sa buong kastilyo. Nagkatinginan ng dalawa. "Anong ingay na naman yon?" Tanong ni Jericho habang bumabangon sa kanyang kama. Nilagay agad ni Javier ang kopeta sa mesita ni Jericho at sabay silang nagtungo sa labas. Mula sa Phoenix Corridor ay nakasalubong nila ang dalawang gwardya na nagmamadaling umalis sa kanilang pwesto para ibalita ang nangyari. Inutusan ni Jericho na talasan ang kanilang mga mata at magbantay ng mabuti sa paligid. Sabay na pumasok si Jericho at Javier sa Burial Vaults. Nadatnan nila sa loob si Aragon kasama ang ilang mga gwardya habang sinusuri ang mga gamit sa paligid. Naroon din si Mang Rigor na kasalukuyang nag-iimbestiga sa nangyari. "Hindi nasira ang kandado. Isang senyales na hindi binuksang pwersahan ang silid. Kung sino man ito ay tiyak na may hawak itong susi, kaya madali lang itong nakapasok sa loob." Teorya pa ni Aragon habang pinapakitang mabuti kay Jericho ang pintuan ng Burial Vaults. "Parang may kakaiba," sambit ni Mang Rigor. Tinignan nito ng matalas si Javier nang tahimik lang na nakatayo sa tabi si Haring Jericho. "Sa lahat ng mga kayamanang narito, ito lang ang kanilang kinainteresan. Anong nasa loob nito?" Tanong ni Jericho matapos ituro ang isang maliit na sisidlan na nakabukas sa istante. "Naniniwala ako, kamahalan, na sa loob niyan nakalagak ang pangatlong susi ng Triskelion. Isang uri ng susi na kakaibang pagkakagawa. Isang susi na ayon sa alamat ang magbubukas sa sinaunang libingan ni Ascanar." Paliwanag ni Mang Rigor. Napatingin sa kanya si Jericho. "Naalala kong sinabi ng aking ama tungkol sa libingang yon. Naglalaman raw ito ng isang itlog ng dragon." Wika ni Haring Jericho. "Gaya nga ng aking sinabi. Ngunit masyadong mapanganib ang pagpasok sa lugar na yon, kamahalan." Sambit ni Mang Rigor. "Pero hindi ka naman siguro naniniwala na totoo to?" Tanong ni Jericho kay Mang Rigor. "Pwes, ito ay posible, kamahalan. Gaya nga rin ang sinabi ng iyong ama. Bukod roon sa itlog ng dragon, ang kayamanan at karunungan ni Ascanar ay walang katumbas." Pahayag ni Mang Rigor. Tumingin sa kanya si Aragon. "Nandoon pa ba ang itlog?" Tanong ni Aragon. "Hindi ako sigurado. Ngunit sa pagkakaalam ko, walang nakagambala sa libingan na yon sa loob ng higit na 400 taon." Tugon ni Mang Rigor
sabay tingin kay Javier na nanatili pa ring tahimik sa kabila ng nakawan na nangyari. Alam ng binata na pinariringgan nito ng tiyuhin subalit nagpatay mali siya lang siya para hindi siya mahalata ni Jericho. Gayunpaman, nag-focus pa rin siya sa pakikinig dahil may ilang bagay pa siyang gustong malaman sa libingan ni Ashkanar at sa mahiwagang itlog ng dragon. Pero magagawang buksan ng triskilyo na ito ang libingang yon, tama? Tanong ni Jericho. Kamahalan, ang itlog ng dragon ay maaaring mabuhay ng ilang libong taon. Kahit ngayon, maaari pa rin itong mapisa at isa pang dragon ang isisilang sa mundong ito. Sabat naman ni Aragon na may konting nalalaman din tungkol sa mga bagay lalo na pagdating sa usapin ng mahika at mga hindi pangkaraniwang nilalang. Kaya ginagawa lahat ng aking ama ang kanyang makakaya upang alisin sa mundong ito mga halimaw na to. Kailangan natin itong mahanap bago pa tayo maunahan ng kung sino mang Poncio Pilatong kumuha ng susi ng triskilyon. Wika pa ni Haring Jericho. Yan ang dapat nating katakutan, kamahalan. Dahil maaaring mitya ito ng pagkawasak ng marami kagaya ng nangyari noon sa kaharian. Saad ni Aragon. Kung gayon, wala tayong pagpipilian. Dapat nating tugisin ang nanghimasok na ito at sirain ang itlog sa lalong madaling panahon. Sagot naman ni Haring Jericho. Lubos naman ang pagkabahala ni Javier sa narinig at hindi tumapakali sa kinatatayuan. Nangako siya kay Gamora na poprotektahan niya ang lahi nito. Kaya kailangan din niyang gumawa ng paraan upang maunahan sina Jericho sa pagkuha nila sa itlog ng dragon. Matapos ng ilang pagsiyasat at pag-iimbestiga sa nangyari, ay naghanda na sina Mang Rigor para umuwi. Halatang tinitiis lang ng matanda ang galit sa kanyang dibdib habang naglalakad sila ni Javier sa koridor. Hindi niya kinakausap ang pamangkin mula ng pag-alis nila kanina. Hinayaan niya munang makarating sila sa bahay bago niya ibagsak ang sama ng loob niya dahil sa pakikipagsabuatan ni Javier sa walang pusong lalaking si Samael. Kahit kailan, ang tigas talaga ng ulo mong bata ka! Bakit ba ang hirap mong umintindi sa mga sinasabi ko sa iyo? Ano bang nasa isip mo? Galit na sermon ni Mang Rigor pagkarating nila ni Javier sa bahay. Isinara ni Javier ang pinto. Isa akong tagapagbantay. Alam mo yan. Ito ang sagrado kong tungkulin. Nakaobliga sa akin na protektahan ang huling dragon. Katuwiran naman ni Javier sa tiyuhin. Maaaring nanatiling sarado ang libingan sa loob ng 400 taon at ganap na ligtas ang itlog kung hindi ka lang sana gumawa ng hakbang. Ngayon ay may balak na si Jericho na sirain ito. Galit na wika ni Mang Rigor. Kailangan nating umasa na makarating doon si Samael. Sambit ni Javier. Nagtitiwala ka talaga sa taong yon? Sa tingin mo ba ay pakakawalan niya ang dragon na yon? May panunuyang sabi ni Mang Rigor. Natatakot akong isipin kung anong balak niya para sa kawawang nilalang. Bakit hindi mo kayang iwan ang mga bagay-bagay na makakasira sa iyo? Sabay tinalikuran siya ng tiyuhin. Masama pa rin ang loob nito sa ginawa niya, subalit wala nang magagawa pa si Javier dahil hindi niya na magagawang itama pa ang nangyari. Ang tanging solusyon lamang na naiisip niya ay maunahan sina Samael sa pagkuha sa itlog bago mahuli ang lahat. Malungkot na naglalakad sa courtyard corridor si Javier nang tawagin siya ni Jericho. Pasan niya sa likod ang mga gamit na dadalhin nila sa mahabang paglalakbay patungo sa libingan ni Ashkanar. Isa itong maliit na kastilyo na nakatayo sa ibabaw ng bundok at napapaligiran ng matatarik na bato at bangin. Bilisan mo, Javier! Ang bagal mo! Sigaw ni Haring Jericho. Nakabusangot lang na tumango si Javier habang papalapit kay Jericho. Subalit nagulat si Javier nang lumitaw sa likuran ni Jericho ang mga kabalyerong sina Eliseo, Kael, Nicolas at Ramon na grupong sasama sa kanilang paglalakbay. Nakangiti ang mga ito kay Javier habang umaakyat ang binata sa sariling kabayo. Naunang lumabas ng gate ang grupo at sinundan lang sila ni Javier sa likod.